So, time check, it's 5 a.m. and we are preparing for early morning biyahe. Kasi pupunta tayong Cavite for a site visit. Project na to is a finishing residential project. So, bisitahin natin siya. Medyo malayo-layo yung biyahe natin ngayon. And gusto kong makita yung condition ng bahay since we are not the one who construct this one. Pero kami yung nag-design nito mga 4 years ago. And dadalawin namin siya kasi may mga changes, of course, na nangyari. And gusto nating pagandahin pa yung kalalabasan. So, natingin ng tulong yung ating client para mayayos pa yung project. Ngayon, biyahe tayo papuntang Cavite, Alfonso Cavite. So, samahan nyo kami bumiyahe. See you! Uy! Nandiyan ka pala? Gusto mo manalo ng 200 pesos? Halika na't sumali dito sa palarong tinawag naming Find the Missing Item Challenge. Madali lang manalo. Kailangan mo lang ay hanapin ang item na to dito sa whole duration ng ating video. Pag nahanap mo na item sa video, screenshot mo lang at i-comment sa ating comment section. Ilagay mo na rin yung Gcash number mo para pag nanalo ka, diretso send na agad namin yung inyong prize. Ang mananalo is randomly selected via comment picker ng Facebook. So random to. Kahit ilan yung sumali, meron ka rin pagkakataon na manalo. Pero syempre, dapat naka-follow at naka-like ka sa aming page at naka-public i-share yung video na pinagsalihan mo sa iyong wall. Ganun lang kadali, kaya ano pang hinihintay mo? Sali na! Yan, so we are now here dito sa Cavite, sa Alfonso. So, ang first destination natin is dito sa Alfonso Adventure Park. So, ito is kaibigan natin yung may-ari. Actually, hindi pa to yung site, pero dito muna kayo pinapunta para kumain muna. So, dumating kami dito ng 9:15. So, pinaganda muna tayo ng pagkain. Ang ating client, pakita ko sa inyo yung pagkain dito sa Cavite. Actually, lagpas to ng Tagaytay, and alam naman natin sa Tagaytay, uso yung mga bulalo and all kinds of food na merong beef. So, sulitin natin yung punta natin dito. Nakailang balik ka naman dito. So, andito na tayo sa ating destination talagang tunay. So, baba tayo para ma-check natin kung ano yung kailangan gawin dito sa finishing. Actually, this is a finishing project. Nakatayo na yung structure, yung bahay, and then we are going to finish this kasi nagkakaroon na ng mga some lapses and problems. And we need to address the other concerns. So, ito yung itsura ng bahay. This is a 3-story residential. Kung makikita nyo dito sa may harapan ng bahay, tapos siya. Pero, doon sa loob, meron pa tayong mga need na iayos like tile, ceiling, and paintings. So, okay natin. Pagpasok dito, ito yung itsura niyan. So, mapapansin natin yung mga structural problems here na kailangan nating i-address. Not to mention, pero marami talaga. And kailangan lang natin siyang solusyonan. So dito magkakaroon ng some renovation sa harapan para magkaroon ng area for some gatherings. And then dito sa loob is pagpasok. Mapapansin natin wala pa siyang tiles and ceiling. So ito yung mga need pa nating ayusin. So ayusin din natin yung kitchen ito. Magkakaroon ng island here. And then living area here. Tsaka ito yung kanilang staircase. So maganda naman yung ayos ng staircase. Is circular approach ng staircase. And then dito is magkakaroon ng granite here. Kaya maghapon yan, no? So approaching dito sa baba, siguro kailangan din natin ng some realignment tsaka resizing nitong hagdan kasi medyo merong hindi pantay step riser ng ating hagdan. And then we will have some railings here, siguro made from stainless and glass. Then wood railings gaya ng ginawa natin. So match yung team ng bahay. So itong part na to titibagin para maging buo yung outdoor living area dito sa labas. Ito talaga yung sakit ng polycarbonate lumulukot. Pagka wala dito arawin yan, lumulukot. Tapos after 2-3 years na lang malutong na siya. Kaya nagkakaroon na ng bitak. Mahal yan. So dito meron tayong overlooking from second floor to ground floor. Actually meron tayong plano ditong maglagay ng stairs. So they can go upstairs or sa second floor na hindi pumapasok sa bahay. So pag-akyat nila dito is nandito na yung plano natin mag-living area sa second floor. So magkakaroon ng door dito para hindi naman pag-akyat nandun na siya agad sa loob. So magkakaroon pa dito ng door para pagpasok. Doon pa lang siya makakapasok dito sa ating living space. Mahirap sa mga renovation project kasi isa-isa kawarin natin susukatin natin siya isa-isa. Tapos lahat ng location ng pinto, bintana, you need to consider all of those.
Paano? Akit na. So, ito yung ating third floor. Ano? Tingin ko na Ang sarap maging arkitekto, boys. Tama na daw siyang driver. So, magkakaroon tayo ng development din dito sa third floor. So, this is the third floor. Overlooking siya. So, ito yung view ng ating third floor. So as I stated kanina, sobrang dami kasing consideration pagka sa renovation, finishing ng ating project. Since hindi kami nag-start, so consider namin lahat ng possible options and mga outlets, ng plumbings, and then of course the electricals. So mahaba-habang planning to kasi may consider natin lahat halos kailangan i-consider para maging perfect yung ating renovation. Aircon ba sa baba yan, kaya? Aircon sa baba? aircon yun sa baba. Halo-halo ka tumbas yan, boy. Bakit merong discrepancy? Isulat ko yun. Naintindihan niya. Uulitin. So, ito for the whole day ng ating site visit and assessment do sa project sa Tagaytay, Alfonso, Cavite. E nakauwi na rin tayo. So, the time is 6:17 p.m. So, we actually went there early morning from 6 a.m. papuntang Tagaytay and pabalik. Tapos tayo ang 6 p.m. din. So, we are working for 12 hours. And thank you po sa mga bagong architects natin na nakasama ko na pumunta dun sa site and nakita nyo kung paano nung i-assess yung isang unfinished project na iba yung gumawa. As I stated a while ago, nung doon pa kami, ang daming consideration, no? From electrical, plumbing, sobrang daming consideration. Kailangan nating i-check one by one and i-consider yung structural integrity ng structure since may mga idadagdag tayo. So, kailangan nating pag-aralan kung kaya pa ba ng structure or hindi na. So, lahat naman yan is pag-aaralan natin. Sasabihin natin yung ating mga suggestions and concerns sa client before natin gawin. So, gagawin natin muna yung planning and then i-present natin yung design na gagawin natin or i-propose natin sa client. And after that, tsaka tayo magbibigay ng pricing. So, that's the steps. So, abangan natin kung ano yung mangyayari tsaka ano yung magiging design namin dito sa Cavite project. Kapanapanabik to. Ang sarap pumunta sa Tagaytay. Alam naman natin yan. Medyo malayo lang pero sulit naman kasi sobrang maalaga yung client and hindi naman tayo naguto. So, abangan natin to and thank you for watching and sana kasama pa kayo pagka bumalik na kami doon. Thank you. Barikadiyan from start to finish, walang iwanan. Ngarap mong bahay, kami ang daan. Solid ang pundasyon, tibay ng relasyon.